bilang tinawag. Amen? Sabi nga, maraming tinawag. Marami nga ba? Kasama tayo doon, di ba? Ang masarap pag tinawag ka at pinili. Amen? Kaya maraming tinawag para may pagpilian. Ang masarap doon sa mga tinawag ay napili. Amen po ba? Gaya, naranasan ni Tricia, kailangan kasi may submit namin yung mga tao na may hawak talagang mga tao sa baba nila. Amen? Ibig sabihin, lumalakad yung life group system natin o yung cell grouping. Ibig sabihin, buhay yung cell. Amen? Kaya kung cell group leader ka at may mga tao ka sa baba, kailangan na may pakilala ka, para makita talaga na lumalakad tayo doon sa pagkatao natin. Amen? Yung ating discipleship. So, naramdaman niya na iba talaga. Amen? Maka-accomplish mo man yung lahat ng bagay dito sa mundo. Amen? Masaya si Kuya JR. Maka-accomplish mo man yung mga bagay dito sa mundo. Yumaman ka man, dumami man ang pera mo, ma-achieve mo man yung gusto mo, sumikat ka man, pero iba kapag may ginawa ka para sa Lord. Amen po ba? Ibang klase yung accomplishment na mararamdaman mo. Amen? Kaya, ang gusto talaga ng Lord, lahat tayo, maranasan natin yun. Amen? Na tayo maglingkod, mag-serve sa Kanya, at makikita natin na iba pala yung naglilingkod ka, nag-aalaga ka ng mga tao na pinagalan niya sa iyo. Amen? Kaya yung mga last nating mga napag-aralan, hindi kasi pwedeng i-share mo lang yung gospel, and then at the same time, iiwanan mo lang yung taong sineran mo. Kasi sabi si Pablo kasi hindi ganun. Pag sinare niya yung gospel, anong ginagawa niya? Tinuturo niya yung mga instructions ni God, and then binivisit niya yung mga tao, hindi lang basta visit, kundi re-revisit niya, kumbaga sa tuloy-tuloy yung pagbisita niya, revisit them again and again. Sabi niya ating binasa na. So huwag natin kalimutan yun. Kasi hindi pwedeng, okay, magaling kang mag-share. Then at the same time, yung tao naman, andyan lang, hindi mo naman siya nadala sa harapan ng Diyos, hindi siya nagpatuloy, hindi siya talaga totally lumapit sa Diyos, so wala rin silbi yung pag-share mo. Amen po ba? Yung nga iba dyan, wala nang ginawa kung di mag-follow up, pero makikita mo tao, di ba? Hindi pa rin nadala. Amen? Talaga lahat na ginawa mo, lahat ng efforts mo, lahat ng strategy ginawa mo, pero nakita mo ang tao, ang hirap. Pero pagdating naman sa ganyan, tayo din naman ang tinuturuan ng Lord. Tayo tinitingnan kung gano'n tayo patsaga. Amen? Kahit minsan ang punat talaga yung taong sinisharean mo. Amen? Pero tayo tinitingnan kung gaano natin talaga, kumbaga, aalaga yung mga taong ito na pinagkatiwala niya sa atin. Amen? At masarap na makita mo sila na dadating ang panahon, sila'y nakatayo na rin dito, nagtuturo na din sila, and then nasisend mo na sila sa bawat lugar. Alam mo, napakasarap nun. No? Yung mga inalagaan mo ay talagang nagtuloy-tuloy. Amen? At makikita mo na kagamit-gamit sila sa Lord. Amen po ba? Maiksi lang po yung ituturo ko ngayon. Kasi nga, anong oras na? 11:20 na. Napala pa rin ng Holy Spirit kung saan niya tayo dadalhin. Okay? That is will be done on my will. Okay? So, ang ating pamagat is the prayer of the penitent prophet. Ibig sabihin ng penitent, yung nagsisisi. The prayer of the penitent prophet. Ito po ay si Isaiah. So, basahin natin sa book of Isaiah. Isaiah chapter 6. Natin mula sa beginning verse. Mula sa beginning verse. Sabi dito, sige. Yung mga may Bible, kung tayo ata hindi po lahat may Bible. Isaiah chapter 6, beginning verse hanggang chapter 5. Okay. Sabi dito, okay. Ang pamagat naman dito sa babasahin natin ay ang pagtawag kay Isaiah upang maging propeta. Try natin basahin. Okay, beginning 1, okay? 1, 2, 3. Noong taon na mamatay si Hari Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Verse 2. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Verse 3. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat.
Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Verse 4. Sa labas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng puso. Verse 5. Sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako'y isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Okay, let's just close our eyes and bow our heads. Yes, Father God in heaven, we thank you, Lord, sa bagang ito, na minsan may pinagsama-sama mo kami sa lugar na ito pang mag-aral ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos sa pangbanal, samahan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo na siya magtuturo sa amin at mag-guide sa amin para maunawaan namin ang mga salitang ito na mahahayag, O Lord, sa umagang ito. Let your Holy Spirit pour out, O Lord, with your anointing, with your power, O Lord God, and with your understanding, O Lord, upang, Lord, patuloy namin na malakaran ang mga salita na ito na aming mapag-aaralan sa umaga ito. Kaya, Lord, salamat po. Walang ibang mataas, walang ibang maparangalan, kundi ang dakilang pangalan lamang. Sa pangalan ng Jesucristo, everybody say, Amen. Okay. Praise God. So nakita natin ito yung prayer ni Isaiah. Kung napansin natin kaya pamagat na prayer of the penitent prophet. So the word penitence means nagsisisi. Tayo ba dito pagka lumalapit sa Diyos nagsisisi talaga muna. Diba? Iba kasi yung paglapit na punong-puno ka talaga ng pagsisisi dahil accepted mo na ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, kamalian, at pagkukulang sa ating Diyos na buhay. So si Isaiah ay ganun ang kanyang ginawa. Kaya nakita natin yung kanyang pagsisisi. Sa pagmamagitan ng kanyang pagsasalita. Kasi sabi niya dito, sinabi ko, kawawa ako. Sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Iba talaga yung version dito kaysa doon sa akin. Kasi doon, ang aking labi ay makasalanan. Amen? Sino ba dito ang hindi makasalanan ng labi? Diba? Lahat naman tayo. Lalo na nung hindi pa natin kilala ang Diyos. Anong meron niyang labing yan? Marites? Marisol? Maraming Mari ngayon. Bakit nga pa nauso yung mga words na yan? Yung latest? Yung si Marisol? Sulsol ng sulsol? Kaya naman ang labi natin talaga. Nung mga panahon yun ay talagang kung titingnan na hindi naman talaga karapat-dapat. Amen? Sa buhay ni Isaiah, alam niya. Pero bakit nga naman siya tinawag? Bagamat siya ay Marites at Marisol. Amen po ba? Ibig sabihin, kasi sabi niya, kawawa ko. Dahil alam niya talaga na siya ay taong makasalanan sa pamamagitan ng kanyang labi. Amen. Dahil dati, I pray ngayon ay hindi na. Dati ang labi natin ay punong-puno na kasinungalingan. Ano pa? Punong-puno ng Give me an example. Punong-puno ng pagmumura, panlalait, ano pa? Judgmental, saka naman. Yung labi natin, di ba? Ay talaga naman, kung makapanglahi, kung makapagmura, so talaga naman, pa? Puro pagsasabi ng hindi totoo. Nga, kasinungalingan. Ano ba nagagawa ng yan namin yan? Hindi ba nagsasalita yan? Nag-iinom daw. Diba? Ganyan. Ganyan tayo dun eh. Kaya sabi ko, I pray ngayong nakakilala na tayo. Hindi man lahat nawala, pero na-less naman. Unti-unti. Amen po ba? Ay nawawala. Kasi aminin ba natin hindi, ay hanggang ngayon pinupurify pa rin tayo ng Lord. Amen. Ang mahalaga lang talaga, tulad ni Haring Isaiah, ni Prophet Isaiah, alam niya na pag hindi siya nagbago ng kanyang ginagawa ay siya kawawa. Kawawa talaga. Alam niya siya mapapasadlak. Mapapasadlak siya o mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Pero nakakatuwa
yung nakakatuwa naman ng Lord, hindi siya nakatingin talaga kung ano ka. Ano? At tinignan na ng Diyos kung anong meron ka. Anong meron ka? Labi. Amen. Ganun lang ni Isaiah. Nakita ng Diyos, no, na marumi ang kanyang labi. Sabi niya sa ibang version. So, pag sinabing marumi, syempre, puro dumi ang nandyan. Ano? Puro masasama ang naririnig dyan sa labing yan. Ano? Ano pa? Pero pagkapat gano'n, ang maganda kay Isaiah, o kay Prophet Isaiah, aware siya. Ano? Aware siya na siya ay makasalanan. Amen? Pero nung marinig ng Diyos yung word niya yun, yung kanyang word na prayer na siya'y nagsisisi at umaamin sa Diyos na ako'y makasalanan at nakikisalamuha ako sa mga taong makasalanan, aminado siya, tayo ba, ano natin yun? Kung ano meron tayo, kung anong sitwasyon meron tayo, ano, hinamin niya at dinigyan ng Diyos. Kaya nga ang Diyos, alam niya, anong laman ng puso natin. Kaya nga minsan, kahit hindi mo iniimik, ano, dahil alam niya kung anong laman ng puso at isip natin. Sa katulad ni Isaiah, hindi lang niya talaga isinaisip, isinapuso, kundi binanggit ng kanyang labi. Ano? Na ako'y kawawa sapagkat madumi ang aking labi. At ano sabi niya? Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Kasi nung time na, di ba, pag nakita mo ang Diyos, hindi ka pa namamatay eh. Sigurado mamamatay ka. Ano? Pero kasi nun eh, di ba? Pero pagkatapos na sabi ng verse 6, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Sabi na Isaiah, idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi ko na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Okay? Grabe, ano? Ganun ka dali i-please ang God kapag talaga tayo ay accepted natin kung ano tayo. Ano? Hindi tayo pwedeng magmalaki o itaas sa ating sarili dahil kilala tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya nakita natin, sa buhay ni Isaiah, talagang sinabi niya kung sino siya at natuwa ang Lord. Kung yan ang magiging hadlang upang hindi ka maging karapat-dapat sa akin, anong ginawa niya? Inutusan niya yung anghel o isang serapin at sumipit ng baga mula sa altar at lumipad at patungo sa kanya. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi. Sakit kaya ano? May isipin mo, yung baga, ilalagay dyan, yun na nga sigarilyo, ata, pagka yung pinapamaling ka naman, sakit ano, yun pa yung baga, nagaling doon sa altar, na sinipit niya ito, at, idinampi sa kanyang mga labi. Pero yun pala yung kaparaanan upang upang mapatawad at malinis ang kanyang mga kasalanan. Praise God. Palakpakan natin ito. Ganon. Kaya sa buhay natin, ano sa palagay nyo, bakit nabago yung labi niya? Ano ang kaya nilagay dyan? Salita ng Diyos, syempre. Kaya nga tayo nababago dahil sa mga salita ng Diyos na ating nababasa. At nakita namin, grabe, ito pala yung ayaw ni Lord. Kasalanan pala ito. Okay? Ito pala hindi niya kalooban. So nakita natin, ang bilis pinatawad ng Diyos ang isang katulad ni Prophet Isaiah na totoong nagsisisi talaga. Sa pamamagitan ng kanyang pananalangin. At sabi ng verse 8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Yan. Sino ang magpapahayag para sa atin? Anong sagot ni Isaiah? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isuko. Praise God. Amen po ba? Kaya dito, tinatanong tayo ng Diyos. Dahil tayo binago na ng Lord. Inayos ng Lord yung ating buhay, ang ating puso, ang ating isip, ang ating buong pagkatao, at ngayon ay nagiging karapat-dapat na tayo, dahil gusto natin talagang maging karapat-dapat, kaya naman nagpipilit tayo na talagang mabago ang ating pagkatao. Ano sabi niya? Sino ang ipadadala ko? Kapag tinanong ka ng Lord ngayon,
sabi kasi sa English, whom shall I send? And who will go for us? Sabi ko sa English. Ha? Anda ba kayong isugo? Ha? Anda ba tayong isugo ng Lord ngayon? Ha? Kasarap eh. Patotoo na si ang sarap talagang mag-serve sa Lord. Kasi yung talino na binigay sa atin, hindi yung pansarili. Amen. Yan ay gagamitin mo para ibahagi ang kanyang salita at itaas ang kanyang dakilang pangalan. Amen po ba? Hindi pwedeng gagamitin mo yung labi mo sa walang kapuluhang bagay. Amen po ba? Kailangan lang ng lalabas dyan ay talagang kapaki-pakinabang. Amen po ba? So sa buhay India, nakita natin na agad siyang sumagot. Born again. Kaya pag ikaw ay totoong nakakilala sa Lord, nandun na yung eagerness mo, no? Kailangan makapag-share din ako ng Word of God. Amen po ba? Kaya sabi dito, hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ka. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako pwede kasi ako makasalanan pa rin. Gumagawa pa rin ako ng mali sa harapan niya. Di ba? Pero sabi ko nga kanina, kapag may calling ka, hindi tinitingnan ng Diyos ang karumihan meron ka. Kasi si Isaiah, hindi tinignan ng Diyos na siya ay madumi ang labi. Nung tinawag siya, may calling siya as a prophet. Amen? At gagamitin ng Diyos yung labi niya to prophesy. Kasi siya yung nagpa-prophesy talaga. Amen? At yung salvation, talagang senior niya talaga sa maraming tao. Amen? Kaya tayo lahat ay may labi. At nandito tayo para kasi may calling ang Lord sa iyo. Amen? May calling talaga siya. Mayroon siyang ipapagawa sa iyo. Amen? Kailangan lang natin talagang laging umamin sa Diyos na tayo ay makasalanan. Mayroon tayo talagang mga pagkukulang, pagsalangsang sa kanyang banal na salita. Kaya kahit yung mga simpleng bagay na pinapagawa niya, minsan hindi pa natin magawa. Amen po ba? Aminin lang natin sa kanya yun. At ang Diyos naman ay napakabilis magpatawad. Amen po ba? Natutuwa kasi ako kay JR, di ba pag nagpapatotoo siya, sino nga ba naman nga si JR? Alam niyo sinasabi, lagi sobrang humble naman, na sinasabi niya na ako kasi may sakit. Amen? Halata ba siyang may sakit kapag nakatayo siya dito? Kapag ba nagpapatotoo si JR, naman sabi mo na, naniniwala ba ako din, may sakit nga di ba? Wala hindi, naman eh. Kasi nakikita natin na hindi tinitingnan ng Diyos kung anong kahinaan meron siya. Amen. Bagamat lagi niya sinasabi, Pastor Ram, minsan dumadating po yung panahon na ako po'y naghihina. Inaamin niya talaga. At kapag dumadating yung time na siya puspos na puspos sa mga salita ng Diyos, at nararanasan niya yung kapayapaan, sabi nga niya kahapon, habang kami nag-pray and fasting, sinasamantala niya yung moment na yun. Amen? Nararamdaman yung peace. Kasi napakahirap talaga pag ang tao walang kapayapaan. Amen? Na puro kabalisahan. Ang isang tao ay walang masarap na pakiramdam pag ang tao puro kabalisahan. Pero siya naramdaman niya yung peace na bagang sabi niya na minsan ako po'y nagkakasala. Inaamin niya minsan po ako ay nagkakamali. Pero natutuwa po ako sa Lord kasi patuloy niya pa rin ako binibigyan ng kapayapaan. Ay, ba't di ka bibigyan ako? Kasi inaamin mo lagi mo, lagi na lang ako magkukulang sa'yo. Lagi na lang ako nagkakamali sa'yo. Kaya naman ang Diyos tuwang-tuwa. Amen? Kaya yung kapayapaan na gusto niya maranasan sa buhay niya, ay pinaparanas talaga ng Diyos. Amen? At kapag gusto niya ng masarap na pagkain, ay binibigyan niya naman ng Diyos. Amen? Ay natutuwa ang Diyos sa kanya. Amen po ba? Kasi si JR, for the glory of God, hindi si JR ang tinataas natin dito, kundi yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Appreciate niya yung munting bagay hanggang sa malalaking bagay na ito lahat ay galing sa Diyos. Amen? At talagang hindi talaga siya mapakali pag hindi niya sinasabi yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. At nakita natin na hindi tinignan ng Diyos yung kahina ni JR. At yung sakit na sinasabi ni JR. Kasi minsan napapansin natin, may mga bagay na nangyayari sa atin na parang ang pangit. Parang hindi maganda sa atin. Amen? Pero ang totoo, behind that, may maganda parang plano ng Diyos kung bakit mo nararanasan yan. Amen? Kasi sa buhay niya, magamit siya nandyan sa kanyang kondisyon, ng kanyang buhay, pero makikita mo pag nag-share siya ng
talaga namang, sabi ko nga, galing lagi sa puso. Ano? Na may strike ka talaga doon sa bawat word na binabagsak niya. Amen? Kaya pag sinasama siya sa mga Bible study, nina Ate Laila, nina Adjo, nina Aliyah, natutuwa yung mga nakikinig, nabibless sila. Amen? Kasi nandun yung, dala niya talaga yung pusong mapagpakumbaba. Hinaamin niya, ito ako. Hindi niya itinatago kung ano siya, kung sino siya. Kundi isa yung mas gandang testimonya. Na bagamat siya nandiyan sa ganyang sitwasyon, pero nagagamit siya for the glory of God. Amen po ba? Kaya sabi ko nga kay CRJ, huwag mo laging minamalit yung sarili. Kasi may mga bagay na parang hindi natin maintindihan pag nangyayari ito sa buhay natin. Pero ito isang part ng yung testimonya pagdating ng panahon na yan ay mapapatotoo mo, no? May tataas mo ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nangyari yan sa iyo. Amen po ba? Na talagang naging overcomer ka, bagamat ganyan yung naging sitwasyon mo, pero sa araw makikita mo na lang, declare mo na magaling na ako, pinagaling na ako ng Diyos, mangyayari talaga yan sa buhay. Amen po ba? So yun, katulad niya kay Isaiah, hindi talaga tinignan ng Diyos na madumi ang kanyang labi. Kaya huwag mong isipin na hindi ako pwedeng maging pastor, hindi ako pwedeng maging leader. Kasi ganito ako, kasi ganito pa rin ako. Amen? Hindi kasi nakabase. Sabi nga, hindi nakabase kung ano ka sa pagkatawag ng Diyos. Kundi kung anong meron ka na pwedeng gamitin ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Kaya huwag mong mamalitin ang sarili mo. Kung hanggang ngayon, ang hirap mag-share ng Word of God, baka sabihin, bakit ikaw ganyan ka pa rin? Parang feeling mo, baka ibalik lang sa akin. Ba't ikaw ganyan ka pa rin? Ang mahalaga kasi, ang tinataas mo dito, hindi naman ang sarili mo Itinataas mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ipinapakilala mo ang Diyos sa kanila. Kasi ikaw ay isang tinawag ng Diyos. May calling ka kasi. Amen? Hindi ka naman tatawagin ng Diyos kung wala siya ipapagawa talaga sa'yo. Amen? Kaya lang tayo dito na tinawag, hindi ito aksidente. Na nandito tayo. Hindi pwedeng sabihin, may tinulak lang naman ako, pinilit lang naman ako. Kasi naiya lang ako kay yung mga ganon. Pinagbibigyan ko lang kasi si ganito. Yung bang nakabase ka sa tao, hindi yung gusto mo lang, hindi yung gusto mo kasi talaga magpagamit sa Diyos. Amen. Dito kasi, pag tinulak at pinilit ka, magpasalamat ka. Kasi tamang tulak yan. Di ba? Mayroon kasing nanunulak na hindi tama yung pagkatulak sa'yo. Napapahamak ka. Pero dito, pag tinulak ka dito, sabihin mo nga, pinilit ka lang, magpasalamat ka. Dahil ginamit siya ng Diyos, ayaw mo man. Pero dahil may calling ka, yan. It's a great privilege sa na tayo magsusunod. Amen? Tinulak ka, pinilit ka, okay yan. Pagdating na araw, masasalamatan mo yung mga nagtulak ngayon sa iyo. Amen po ba? Sa totoo lang. Tingnan mo yung sarili mo pag malayo ka sa doon. Anong buhay meron ka? Miserable. Malungkot. Konting saya, bukas malungkot. Masaya ka ngayon, nandiyan si barkada, pag-uwi mo, malungkot ulit. Ano pa? Feeling mo, wala kang pag-asa. Wala kang future. Puro negative yung nakikita mo sa sarili mo pag malayo ka sa Diyos. Amen? Pero pag lumapit ka, patuloy kang lumapit sa Diyos, makikita mo, kaya pala, tinawag ako ng Diyos. Mayroon para siya talaga napakagandang plano sa buhay. Amen? Kaya huwag kang malulungkot. Sa panahon ito, sabi nga ay, tatanim ka pa. Dadating ang time, mag-harvest ka rin. Amen po ba? Kaya ang paglilingkod sa Lord ay huwag mong gawing isipin na ito'y kaabalahan. Sapagkat ang pinaglilingkuran natin dito ay ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Masarap maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? So sa buhay ni Prophet Isaiah, konti lang yung nabasa natin word, di ba? Kundi yung lang niya talaga. Nakita niya yung sarili niya. Nakawawa siya. Ikaw ba? Nakikita mo yung sarili mong kawawa? Siguro nung wala ka pa sa Lord, sobrang kawawa ka talaga. Sobrang kawawa tayo talaga. Apik-apik. Feeling mo, apik-apik ka. Amen? Ano pa? Ang feeling mo nung malayo ka sa Lord?
Masaya-masaya ka ba talaga? Puro daw galit, sama ng loob, puro tampo, puro hinanakit. Ano pa? Di ba? Puro gano'n yung nararamdaman natin noon. Kung tayo ay wala pang pagkakilala sa Diyos. At higit sa lahat, tayo marunong magpatawad. Amen. Kaya meron kang maririnig na ko. Kahit ako'y mamatay, hindi ko yung patatawarin. Ganun katindi ang mga ugali natin. Tigas talaga. Amen? Kahit kaya niya magpantay ang aking mga paa, ganun pa. Hindi ko yan mapapatawad. So wala sa atin yung pag-ibig talaga. Ano? Yung pagkaunawa, pagmamahal, wala yun eh. Pero nung dumating yung time na nandito na tayo sa ganitong kalalagayan, nakakahiya sa Lord at hindi ka marunong magpatawad. Amen. Kasi lagi mong isipin, ako nga makasalanan, pinatawad ako ng Diyos. Sino ako para hindi magpatawad? Ano, minsan pa nga yung maliliit na bagay, doon pa nagsisimula yung galit. Amen? Pero ngayon napapansin ko, sabi ko nga, akala mo no, pag born again ka na, parang marami ka ng kumbaga, excited ka sa mga ganitong bagay, Hindi! Pero habang tumatagal sa paglilingkod mo, pataas ng pataas, yung mga pagsubok na dinadanas mo, nakala mo, finish na ako dyan. Hindi ko na yan nababalikan, tapos na ako dyan. Pero hindi makikita mo ngayon, grabe yung mga ginagawa naman para i-test ka ng i-test. Ano? Yung puso mo, yung isip mo. Alam mo ba yun? Minsan, kakainis na talaga. As in, nakapanggigil na talaga. Parang gano'n, ano? Pero bakit nga ba? Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi pwede eh. Hindi mo pwede talagang ang ano yung sa puso mo, yung inis na yun. Alam mo yun? Kasi nararamdaman mo sa sarili mo, pag galit ka, sumasakit ang ulo mo. Lahat sumasakit, pag galit. Sino dito nakakaranas na pag nagalit kayo, lahat ay sumasakit? Masakit ang ulo, masakit ang dibdib. Ano pa? Lahat ka lang ay kumikirot kapag ka nagagalit. Kaya walang magandang dinutulot talaga yung galit Nakakapagkasakit. Amen po ba? Pero pag naramdaman mo na, Lord, ay pusan mo ako ng pag-ibig at talaga ako yung tigigil na talaga. Amen po ba? Lord, shower me with your love. Talaga pag hindi ko naramdaman ng pag-ibig, baka ako nang magawa ko. Diba gano'n? Baka ako nang magawa ko sa tao ito. Diba? Pero dahil alam mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, yung magalit ka, magsalita ka ng masakit, kahit pag ginawa mo, diba, nakukonsensya ka. Sino dito yung pag nagalit ay nakukonsensya na? Di ba? Nakakonsensya na ang ito ba yung nasabi? Di ba nagawa yun? Di ba? Kasi nandun na yung Holy Spirit na nag-guide sa'yo. Pero pag wala ang Holy Spirit, kampake. Magalit kayo lahat. Basta't ako'y galit din. Wala ka nang ibang iniisip kundi sarili mo lang. Amen? Pero ngayon, this time, na makilala mo si Lord, ayaw mong magalit kasi, alam mo, nakatingin si Lord. Amen? Katulad yung exhort ni Kuya Dave kahapon. Pagkapat yun lagi natin naririnig, pero Bible, sabi na, the Bible remind us always. Kasi tayo ay makakalimutin. Ano nga yung in-exhort ni Kuya Dave kahapon? Awit. Diyos ay laging nakatingin. Bawat saglit, bawat araw, ang Diyos ay nakatingin sa atin. Amen! Okay, talaga nga naman parang magagawa ng kasalanan ay laging nakatingin ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga, sabi ko, tingnan mo, lagi nating narinig yung dati. Pero sa kapal ng Bible, minsan nakakaligtaan na natin yung mga words na yun. Pero siya yung magpapalakas sa'yo. Yung word na yun, para Lord, nakatingin ka. Nakakayang gumawa ng kasalanan. Amen? Dahil kami ay niredeem mo na sa cross dahil sa aming mga kasalanan. Amen po ba? So yun ang maganda sa atin bilang ngayong mga nakakilala sa Diyos. Lagi tayong nare-remind ng kanyang banal na salita para magpatuloy at patuloy na maayos tayo. Amen po ba? Okay? So nakita natin si Isaiah nung patawarin siya ng Diyos at sinabi na siya ay wala ng kasalanan, si Isaiah talaga ay nagamit sa
pagpaprophesy. Amen. So, bawat isa sa atin ay may pagkatawa. Hindi man tayo prophet na nagpa-prophesy, alam yung nasasabi ba yung mangyayari. Ano mangyayari bukas, sa panahon na ganito, nakakapag-prophesy sila ng gano'n. Pero naniniwala ako, bawat isa sa atin may pagkatawag ng Diyos. Amen? Alam naman natin yun eh, kung saan tayo tinawag ng Lord. Diba? Kapag matindi kang manalangin, ang heart mo talaga ay manalangin, edi intercessor ka. Amen? Kapag naman enjoy kang mag-share ng Word of God, edi ikaw ay preacher. Ano? Kapag naman ikay tuwang-tuwang mamigay, giver ka, lahat na lang ay gusto mong magbigay para sa gawain ng Lord, sa mga kapatid natin sa pananampalataya, especially, ang tawag naman sa'yo, you are ang tawag dito, yung nakuha ni Camila, generous giver. So kung ano yung pagkatawag mo, doon ka mag-accept. Kumbaga, kung ikaw ay tinawag sa magaling kang magluto, cook ka, na parang si ano sa Bible, sino nga ba yung cook sa Bible? Esteban. Kung ikaw ay si Esteban at magaling kang magluto, pinagluluto ng mga lingkod ng Diyos, diyan ka tinawag, ay di, okay. Ayos yun. Cook ka. Amen po ka. May sipin mo naman na pinapakain mo mga lingkod ng Diyos pag hindi ka ba naman pagpapalaan yan. Amen po ba? At nakita natin si Esteban kasi nasa kusina, hindi naging dahilan na siya nasa kusina. Kapag nakita siya ng tao na pwedeng share, nagsishare pa rin siya talaga. Amen? Kasi lahat siya tayo, itong tinawag pa na mag-share. Tignan mo si Ate Menda, magbasa ka po lagi ng Bible. Tinatawag ka ng Diyos para mag-share talaga. Kasi yung mga na-encounter niya talaga, ito naman, di ba naman sasagot ko eh. Sabi niya, kasi dyan ka talaga tinitest ng Lord. Parang ba, kailangan ko palang magbasa. Ay, yung mga tao na na-encounter ko eh, palaging about salita ng Diyos ang sinasabi sa akin. Paano kita itataas doon kung wala mong alam? Diba? So, kailangan mo talagang magbasa ng magbasa para yung mga salitang natututunan mo, yan din talaga ang may didepend mo doon sa mga taong talagang akala mo yung talagang against sa pagiging born again mo. Amen po ba? Kaya mo kung isipin, wala naman akong malamin. Dami nga na sinasabi, wala naman akong masagot. Di ba? Parang ganun. Ngayon mo mararamdaman sa sarili, tinawag pala ako to share the Word of God. Kung paano mo itataas si Jesus sa buhay ko. Paano mo sila bibigyan ng aral about sa Bible. At dyan tayo matututo. Dyan tayo matututo ngayon na mag-desire na kailangan mo pa palang magbasa. Ang dami mo pa palang hindi alam. Amen? Paano mo magagawa yung pinapagawa ng Diyos sa akin? Kung wala akong alam na sasabihin sa kanila. Amen? Wala naman tayong talagang gagawin talaga kundi i-share yung Word of God. Amen po ba? So, ito, isa pa, konti na lang to. Alas 12 na. So, makikita natin dito sa Isaiah 6:5, sabi dito, this prayer marks Isaiah's personal plea for God. Ito yung personal niyang pakiusap sa Diyos. Cleansing and also his entry into God's service. So the significance of the verse that begins this passage should be noted in the year that King Uzziah died. Yan. Kaya pala doon sa una, ang sabi, noong taon na mamatay si Haring Uzziah, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. So, yun yung unang-unang nakita ni Isaiah. Na nakalagay nga dito, that in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Yan, sabi. King Uzziah, otherwise a good king of Judah. So, si Haring Uzziah po ay isang hari ng panahon ng Old Testament ng Judah. Okay? Willfully attempted to take over the priest office and burn incense in the temple. For this, God plagued him with leprosy, which remained with him until he died. So nakita mo, nung si Kaaring, ito kasi nakita ni Isaiah, na si Haring Uzziah, nung panahon na siya ay hari pa sa lugar ng Judah, siya po ay panalo. Alam mo yung panalo? Panalo? Kaya ba?
Yung ganon. Kasi siya, kahit hindi niya gawain ang pumasok sa templo para mag-burn ng incense, ibig sabihin, para sunugin yung insenso, hindi niya trabaho yun, pero ginawa niya. Kasi ang gumagawa nun ay mga panahon ng Old Testament ay mga saserdote. Ano? Sila yung talagang gumagawa nun, pero siya, dahil siya panalo, bigla siyang pumasok sa templo at siya yung mag-burn ng incense. At nakita siya ng mga saserdote at pinigilan siya. Na huwag mo pong gawin yan dahil kami bilang mga pagalahin ni Aaron yun yung mga Levites yun ay kami po ang gagawa niyan. Pero nagalit pa si Timosia, hindi siya naniwala. Hindi siya umalis sa templo, sa loob. Ano nangyari? Ang bilis ng galit ng Lord sa kanya. Kasi Diyos natin is holy. Amen? Ang makakapasok lang talaga sa timeline ng templo, yung mga tao talaga holy. Ano? Na hindi gumagawa ng kasalanan. Ano nangyari? Instant, nagkaroon siya ng ketong. At hindi yun nawala hanggang sa siya mamatay. So sa buhay natin, no, kailangan ma-remind tayo na kapag tayo hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, may mga plague. Ano nga sa trabaho at sa English, sa Tagalog yung plague? Salot. May mga salot na mangyayari talaga sa buhay. Kaya, plague. Kaya wag talaga tayong hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung calling mo, wag mo na talagang pagmatigasin yung puso mo. Na, basta ako hindi tinawag dyan. Ay, basta ayaw kong gawin yan. Sila na lang. Ang hirap nun kasi tinawag ka nga, may calling ka, may papagawa ang Diyos sa'yo. Amen. Pero madalas, ang gusto natin na masunod hindi yung gusto ni Lord. Kaya minsan magugulat ka na lang, bakit nangyari to sa buhay ko? Bakit nangyari to sa pamilya ko? May mga tanong ka na. Bakit nagkaganito yung buhay namin? Bakit nagkaganito yung negosyo ko? Bakit na-bankrupt ako? Diba? Ang ganda-ganda naman ang takbo nun. Kaya you can never tell what happened next talaga. Amen? Ang kailangan lang talaga lagi tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tawagin tayo, privilege. Lagi natin sinasabi sa great privilege na to serve Him. Amen? At habang nagsiserve ka, nakikita mo naman ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Sino dito nakakita na habang siya nagdiliklik sa Lord, grabe ang biyaya ng Diyos. Diba? Ang sarap Lalo kapag yung mga commitment mo, nagagawa mo talaga. Amen. Tutuwa ako sa mga kabataan, kahit dun sa Mauban. Alam ko, lahat kayo nag-aaral. Lahat kayo may mga responsibility sa school, sa bahay. Alam natin yan, kasi nag-aaral din kami. Pero makikita mo sila, makikita mo sila na talagang dahil nakilala nila ng lubusan si Lord. Minahal talaga nila si Jesus. Hindi nagiging dahilan at hindi nila ginagawang dahilan yung mga bagay na yan para hindi sila makapag-serve sa Lord. Amen? At nakita ko talaga yung biyaya ng Lord sa mga kabataan ito. Amen? Na yung pabor, alam mo yung pabor? Kaya pag sila nagpapatotoo, sasabihin mo sa sarili ko, no wonder na mangyari sa'yo yan kasi nagsiserve ka talaga ng totoo sa Lord. Amen? Kanina, natutuwa kami ni Red Joey, nagpapakanta si Alila. Iba na yung anointing niya ngayon. Di ba? Noon, talaga, aminado kami. Maganda siyang boses niya, pero wala rin anointing. Kasi hindi pa siya ganun ka-focus. Kaya inalalayan talaga natin siya. Talaga, alam natin talaga may calling siya sa worship talaga. Kaya lang ganda-ganda na boses ng bata. At nakita natin, habang nagpapatuloy siya, masarap kasi minsan na natanggapin natin yung mga criticism. Yung criticism na sabi nga ay ilang klase ang criticism Maganda yung criticism na para ikaw ay lalong mapaigit. Lalong tumaas. Yung anong tawag dito? Yung sa Lord. Pagkatawag mo sa Lord. Nakita namin kanina, habang nagpapatuloy siya, nakita namin, iba yung anointing niya. Makapal na yung anointing na dumadalo ngayon sa kanya. At prayer natin na lahat kayo, kung anong pagkatawag ng Lord sa inyo, diretso lang. Kasi makikita mo, yung pagtayo mo pa lang, madadala mo ang tao sa worship, blessing yan. Mapapasayaw mo ang tao para sa Lord, blessing yan. Marami nagpapakita
Amen? Maliban siguro kung ang tao talaga hindi bukas sa puso sa worship. Amen? So nakita natin na may ginagawa ang Lord kapag nagpapatuloy tayo. Amen? Sumunod lang talaga tayo sa kalooban ng Lord. At yung calling mo, makikita mo, may gagawin ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, sabi ko nga, si Julie, natutuwa ako na bilang kasi kabataan halos, alam ko siya busy sa pag-aaral niya at siya ay, nakita ko naman, sinend niya sa akin yung kanyang mga grades. Sabi ko, congrats, kasi ang tataas talaga ng grades niya. Nakita natin na doon siya naman nakafocus. Yung walang masama doon. Amen? Pero alam ko naman na may calling din siya sa Lord. At siya, kanya naman calling is dancing. So yun, for the glory of God, ang Diyos ang mataas, nagkaroon tayo ng uncommon favor sa Lord na ang J1 Mahuman Youth ay dancer ay sasayaw talaga sa Batangas. Ngayong Thanksgiving. Ayaw ko talagang mawala siya sa dance kasi may mga binaba dun sa Mahuman na kapag hindi na umaatin at hindi na talaga active, ay hanggat maaari ay huwag na lang. So ako naman, siyempre bilang magulang sa sa spiritual, gusto ko siyang i-lift up ulit. Kasi ang katwiran ko, hindi naman siya naglakwad siya. Siya lang, kung baga may mga chances or may mga tayo dyan, consideration. Na kung nakita ko siya na nandiyan niya, nakapokus, tapos yung pag-aaral naman niya talaga wala rin nangyari. Sasabihin ko ay naglakwad siya lang. Pero sa kanyang case kasi, iba, nakita ko na focus siya sa pag-aaral at matataas ang grades niya. So sabi ko nga kayo, consideration na lang na bigyan siya ng another chance na kahit siya mag-practice at hindi na naman siya nakaten ng mga remaining practices nila, sige, wala na akong magagawa, palisin siya. Ang akin lang, makita nila ng mga kasamahan niya sa church na dancer na uma-attend siya sa gawain. Kasi ayaw ko kasi magkaroon sila ng na bakit siya pasasayawin hindi naman siya na-attend. Kasi ang tao may mga ganyang hindi mo maaalis yan sa kanila kasi aktibo sila Hindi sila nawawala sa gamit tapos biglang ito hindi naman na-attend, biglang sasayawin. May sana kung ito'y simpleng sayaw na, ito'y sa Batangas, ibang usapan to. Kumbaga. So, pinilit ko yung bata na umattend ka. Kung hindi ka maka-attend nga dito sa Mahuman, okay, maganda kahit dito, talagang taga dito ka naman sa Palo. So, pwede ako mag-apela sa kanilang umattend. Si Julie. Kahit po kasi meron daw talaga sila na commitment pa sa school, at least yung Saturday ay binigay niya para sa Lord. Amen? So, yun na isa sa mga consideration na ating tinignan. Ngayon, sabi ko nga, ang masasabi ko lang dyan, pag hindi niya talaga na tuloy-tuloy ang practice, every time may practice, sige, wala na akong magagawa. Gawin niyo na yung gusto niyo gawin. Okay? So, kailangan din kasi ma-link up yung mga taong dati na mga kasama. Okay? Maraming inalis, pero binalik ulit. Sabi nga nila, yung consideration, mahalaga yun. Ang Diyos palagi may chances. So, hindi natin inalis yun. Kaya yung mga inalis noon, dati inalis na, ngayon binalik ulit. Amen? So, yun lang, ang hinihingi nila yung talaga yung constant makita sila sa gawain, sa practice. Kaya sabi ko kay Julie, maganda yun na ikaw ay nag-aaral. Pero huwag mo kakalimutan yung commitment mo sa Lord. Amen? Kasi alam ko siya, tinatawag din. Kaya sa lugar ng Banot, sabi ko nga, may pagkakataon ka, kung sino yung mga kilala mo doon na pwedeng sharean, sabihin mo lang at mayroon namang pupunta. Nandiyan si Ate Laila. Kasi gusto natin yung 14 barangays talaga ay ma-saturate ng Word of God. Kaya katulad ni Isaiah, sinend siya talaga. Kaya sabi ng Lord, sino ang aking ipadadala? So tayo lahat nandito, ipadadala ng Lord. Amen? At gagawin natin yan para sa kanyang kingdom. Amen? Kasi hindi naman tayo mananatili dito sa lupa. Dadating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. Mahalaga, may nagawa tayo para sa Kanya. Amen? Dahil ang achievement natin dito sa lupa, iwanan lang natin lahat siya. Hindi natin yan madadala sa langit. Ang atin talaga is yung dumating yung time na tayo ay harap sa Kanya, tanungin man tayo kung anong ginawa natin sa lupa, may masasabi tayo. Amen. Amen? At para naman pakita ng iba na yung mga nahuli o nauna, nakita nila yung dinakta nila yung talagang gumagana. Amen? Kaya natutuwa naman ako na sabi ko, kaya siguro ito ay pinano ng Lord sa akin na talagang lahat tayo si Sir Mario. Sabi nga lagi natin sinasabi, nasa
last ano na tayo, last days. Sinasabi lang, pero parang wala pa rin takot. Kasi wala pa rin ginagawa. Amen. So, hindi natin talaga alam kung kailan Kaya hanggang wala pa, hanggang may pagkakataon pa tayo. Kung may edad ka na, lagi mong natatandaan yung word ng mga preacher natin sa Batangas. Aba, kung matanda ka na, wag ka na magpatumpik-tumpik. Yung buhay mo, ibala mo na. Last na. Kailangan gamitin mo na talaga para sa Lord. Amen? Ibala mo na talaga. Yung buhay mo natitira pa. At makikita mo, may enjoy mo talaga ang paglingkod sa Lord. Amen. Okay, palakpakan natin si Lord.